Love story ni Janine Gutierrez at Paulo Avellino. Paano nga ba nagsimula? Ngayon kaya, iyan ang katanungan ng marami sa aktor na si Paulo Avellino at aktres na si Janine Gutierrez sa tila na lalapit nilang pag-amin tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Marami kasi ang nagsasabing nakikita nilang komportable ang dalawa sa kanilang relasyon bilang magkaibigan at maayos naman ang kanilang pakikitungo sa isa't isa, kaya walang masama kung sila ay papasok sa isang romantic relationship lalo na tapos na ang serye nilang dalawa. Ngayon kaya rin ang titulo ng unang pelikulang ginawa nilang dalawa noong 2019 at ito rin ang unang proyekto nang muli nilang pagkikita matapos ang 2 taon mula nang aminin nilang sila ay nagde-date noong 2017, kung saan pareho silang single. Ang pelikulang iyon sa ilalim ng T-Rex Entertainment at co-produced din ni Paulo na para sa 2020 Metro Manila Summer Film Festival ang nagbigay muli ng pagkakataon sa kanilang dalawa upang sariwain ang mga ala-alang kanilang pinagsamahan kahit nasa magkahiwalay na silang istasyon. Ang kwento ng ngayon kaya ay hindi nalalayo sa kwento ni Paulo at Janine sa totoong buhay na hindi malampasan ang more than friends but less than lovers stage. Pero kung tutuusin, matagal nang may magandang pagsasama sina Janine at Paulo dahil nasa iisang management company lamang sila. Ang LVD Artist Management ni Leo Dominguez ang humahawak sa showbiz career nilang dalawa, kaya naman nang mabalita ang paglipat ni Janine sa ABS-CBN matapos ang ilang taon nito sa GMA7, kasama si Paulo sa dinner meeting kasama ang ABS-CBN executives noong panahong napag-uusapan na ang paglipat ng aktres bilang isang kapamilya. At sa ilang buwan pa lamang ng paglipat ni Janine, nabigyan agad ito ng proyekto kung saan magsasama silang muli ni Paulo Avellino. Kaya naman masasabing sa seryeng Marry Me, Marry You na numbalik ang magandang pagtitinginan nilang dalawa para sa isa't isa. Mas naging malapit sila sa isa't isa habang ginagawa ang serye dahil na-clock in taping sila. Doon sila nagkaroon ng mas maraming oras para makapag-usap, lalo na kung darating ang araw ng kanilang pahinga. Sa unang serye nilang dalawa sa ABS-CBN, mas nakita ng mga manonood ang on-screen chemistry nila, kaya naman marami ang nagsabing bagay na bagay sila para sa isa't isa. Ang sikreto naman ni Paulo para maging mas mabisa ang chemistry nila ni Janine, sinabi nitong sinisigurado nilang hindi mahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Iyon daw ang mas mainam na paraan para mas makita ng mga manonood na epektibo ang karakter na kanilang ginagampanan. Ang proyektong kanilang pinagsamahan ba ang naging tulay upang maging totohanan na ang naudlot nilang love story? Ilang buwan din kasi matapos ang pagpapalabas ng kanilang serye, nakita silang muli na magkasama sa isang bakasyon kasama ang mga veteranong aktor at aktres na sina Edu Manzano at Cherry Pie Picache, na umaming nagbalik muli ang kanilang pagmamahal sa isa't isa matapos na gumanap na mag-asawa sa Marry Me, Marry You. Kung inilabas na ng Paidu couple ang kanilang relasyon sa publiko, susunod na kaya dito sina Paulo at Janine na pag-amin na lamang ang kulang at mauuwi na sa totohanan ang kanilang pagkakaibigan. Nalaman ng publiko ang pagbabakasyon ng ilang cast ng Marry Me, Marry You sa Palawan kamakailan lamang. Sa pamamagitan ng Facebook page ng Q Transport Services na siyang nagbigay ng serbisyo sa kanilang bakasyon, ipinakita nila ang kanilang mga celebrity clients na sina Edu, Cherry Pie, Paulo at Janine. Ang mga litratong ito ay nakapost sa kanilang page noong January 12, 2022. Ang island hopping tour ni Paulo at Janine ay ipinost naman noong January 21, 2022, samantalang ang mga litrato ni Edu at Cherry Pie ay noong January 19 naman ipinost. Nang maglabasan ang mga litratong ito, marami ang nag-repost sa kani-kanilang social media at mabilis na pinag-usapan ang beach getaway ng mga celebrity couples na ito. Tuwang-tuwa ang ibang nagkomento nang makita ang kanilang mga larawan na parang double date kasama sina Cherry Pie at Edu.
Napansin din nila na nasa hita ni Janine ang kamay ni Paulo, na para sa mga netizens ay isang senyales na sobrang close talaga nila sa isa't isa. Napansin din ng ibang commenters ang suot ni Janine, tie-dyed button-down shirt na katulad ng suot ni Paulo noong MediaCon ng Marry Me, Marry You noong November 2021. Binalikan naman ng mga fans ang nasabing MediaCon kung saan mapapansing kapareho nga ng isinuot ni Janine ang suot ni Paulo. Gayunpaman, pareho nilang iniiwasan ang tungkol sa tunay na namamagitan sa kanilang dalawa. Sa pagharap nila sa virtual fundraising ng Kapamilya Channel para sa benepisyo ng mga biktima ng Bagyong Odette na tinawag na Kilig Match, hindi pa rin nila isiniwalat ang real score sa pagitan nila, subalit inamin ni Janine na tuloy pa rin ang komunikasyon nila ni Paulo kahit tapos na ang Marry Me, Marry You TV series. Ani Janine, hindi nagtatapos sa seryeng kanilang ginawa ang pagiging magkaibigan nilang dalawa. Dagdag ni Paulo, may group chat ang cast ng Marry Me, Marry You, kaya naman tuloy pa rin ang pag-uusap nilang lahat. Parehong bukas sa publiko ang kanilang love life. Kung pag-uusapan naman ang relasyon nito sa ina ng kanyang anak na si Aki na si LJ Reyes, maganda ngayon ang takbo ng kanilang relasyon at masaya ito dahil nakapag-settle down na sa Amerika ang kanyang anak na doon na rin nag-aaral. Paliwanag ni Paulo, sa kabila ng distansya nila ngayon, nakagawa sila ng anak niya ng paraan para makapag-bonding pa rin online at ito ay sa pamamagitan ng mga online games. Nag-uusap din sila kung kailan may libreng oras si Paulo dahil magkaiba ang time zones nila. Ang huling relasyon ni Paulo na nalaman ng publiko ay sa Phil Aussie model na si Jody Tarasek na nagsimula noong 2017 at kinumpirma ng aktor. Si Janine naman ay ilang buwan nang hiwalay sa longtime boyfriend nitong si Raver Cruz at sinabing walang third party ang involved sa kanilang hiwalayan. Tinanong din ng dalawa sa online fundraising show kung may kasama ba sila noong araw ng mga puso. Nakakalungkot nga lang dahil nasa trabaho si Janine noon habang nasa gym naman si Paulo. Pero inamin ng aktor na nagpadala siya ng Valentine surprise para sa isang tao. Hindi nga lang niya pinangalanan ang taong binigyan niya ng sorpresa noong araw na iyon. Dito naman natanong si Janine kung may natanggap siya noong Valentine's. Umamin naman ito na mayroon siyang natanggap, ngunit hindi rin nagsabi ng pangalan kung sino ang nagbigay sa kanya ng regalo. Malaki naman ang naging pasasalamat ni na Paulo at Janine sa tagumpay na kanilang natatanggap sa pagganap nila bilang Camille at Andre sa kanilang unang teleserye. Hindi naman inasahan ng aktor ang mainit na pagtanggap sa kanila ng mga manonood na inakala lang niyang dito lamang sa Pilipinas. Ang hindi niya alam ay naging matagumpay din ang kanilang tambalan sa Filipino communities abroad, kaya naman nagkaroon din sila ng imbitasyon na magkasama para gumawa ng isang show sa Amerika ngayong taon. Bago naman matuloy ang imbitasyong iyon ng Filipino community kina Paulo at Janine na magka-show sa Amerika, ang isang tiyak na kakikiligan ng mga fans nila ay ang muli nilang pagsasama bilang special guest sa concert ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Ayon sa balitang lumabas, sa March 23 daw ang alis nilang dalawa patungong Los Angeles, California at 2 linggo naman ang kanilang itatagal sa nasabing bansa. At dahil sa trabaho nila abroad, umaasa ang kanilang mga fans na pagbalik nila ng Pilipinas ay may maaamin na sila tungkol sa kanilang relasyon. At kahit noon pa sila magkakilala at iisa rin ang namamahala sa kanilang career, masasabing may mga natuklasan pa si Paulo sa kanyang leading lady nang gawin naman nila ang pelikulang Ngayon Kaya na inaasahan ni Paulo na maipapalabas dahil pre-pandemic pa nila natapos ang proyektong iyon. Ani Paulo, maliban sa mas lalong gumaganda si Janine, mas gumaling ito at natutong ibagay ang kanyang sarili sa ibinibigay sa kanyang role. Kung ikukumpara ang karakter nito sa serye, magkaiba ang mga ito kaysa sa ginampanan niya sa telebisyon. Kaya naman hindi na ito makapaghintay na maipalabas at mapanood ng kanilang fans ang nasabing pelikula. At dahil nasa tamang edad naman na si Paulo, inamin ng aktor na hindi niya isinasara ang posibilidad na magpapakasal ito sa tamang tao balang araw. At si Janine naman, balitang hindi pa ito handa na lumagay sa tahimik. Kumalat nga noong isang taon
na tinurn down nito ang wedding proposal sa kanya ng ex-boyfriend na si Raver Cruz. Para kay Janine, wala sa top priority niya sa ngayon ang magpakasal, lalo na't marami ang proyektong nakalaan para sa kanya matapos niyang lumipat ng network. Kaya kung anuman ang mangyayari pagkatapos ng US trip ni Janine at Paulo, aabangan ito ng kanilang mga fans na umaasa na magkakaroon ng magandang resulta ang pagpunta nila doon kahit pa ito ay para sa trabaho lamang. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon ninyo sa kwentong ito? Don't forget to type your comments below.